Tayo po muna ay manalangin. Okay, let's bow down our head. At tayo po ay dumulog sa Diyos dahil salita po niya ito. Kailangan natin ng open heart and mind to comprehend His Word. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, salamat po sa iyong kabutihan mo po sa amin. Salamat, Lord, na pinahintulot mo po sa inyong lingkod at kay Sister Elsie na makapag e-learning distance, Lord, for your glory dito po sa course ng Bachelor of Ministry in Theology. Pagkaloob mo, Panginoon, sa aking kapatid na ito, Diyos, pastor's wife, na ito'y napakahalagang bagay, lalo po sa ministry ng isang pastor, ang ka-helpmate na walang iba po ang kanyang may bahay. Kaya pagpalain mo po, Panginoon, na matutunan po ito pong mga subjects na aming po pag-aaralan. Bless mo po ang aming pong session sa araw na ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's embark in the Tabernacle of Moses. Now, itong Tabernacle of Moses, Sister Elsie, sinasabi nga dito sa ating notes as a fascinating study. Dahil karamihan po talaga, unang-una sa lahat, ang tabernacle, doon po naka-pattern yung kaligtasan na ating natamo ngayon. Maraming mga mananampalataya, kaya madali silang nawawala or nanghihina, hindi nakaka-injured sa mga trials or any hard problems, dahil hindi nila nakita ang beauty ng tabernacle. Kasi ang tabernacle, ito yung tinutukoy sa atin sa church, yung ating pong katawan, the temple of God. In First Corinthians chapter 3 verse I think verse 16. Tingnan natin po yun, Sister Els, bago tayo magpapalaot sa ating notes na pinaka-guide natin sa ating pag-aaral. In First Corinthians chapter 3, in verse 16. Ito po yung last tabernacle ng Panginoong Diyos, na doon siya manahan. Don't you know that you yourselves are God's temple, or in other words, tabernacle? Verse 16. Yeah, you are a temple of God. Dito sa NIV, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Kasi po ang tabernacle doon sa wilderness, that's a time of Moses, kaya tinawag sa Tabernacle of Moses, dahil doon po nanahan ang Espiritu ng Diyos, the Shekinah of glory, dahil gusto niyang makipag-ugnayan and fellowshipping to the people of Israel. Doon nagdidwell, kasi noong sila yung nag-exile or nag-exodus from Egypt to Mount Sinai, tawag nito, naroon ang presence ng Panginoon sa pamagitan ng pillar of clouds kapag sa araw, pillar of fire pag sa gabi.
Pero nung dumating na sila doon sa Mount Sinai, kanya nang inutos kang Moises na gumawa ng tabernacle para makalapit siya sa Diyos, sa mga tao, at ang tao makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng tabernacle. Kasi hindi pwedeng lumapit ang tao sa Diyos kung hindi magkubli ang ating Panginoon, kasi mamamatay ang tao dahil makasalanan na makalapit sa Diyos. So sa pamamagitan ng tabernacle. Okay? At itong tabernacle, ito po ay nakaligtaan. Nakaligtaan po ito sa mga believers or Christian, yung kahalagahan ng tabernacle sa buhay nating nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang nakafocus, ano po kasi ito in the Mount Sinai, ang unang ibinigay na kautusan ng Diyos, yung 10 Commandments. In Exodus chapter 20, and then after that, na kanyang ibigay na ng Panginoon sa kanya, nag-utos naman ang ating Panginoon after na ibigay ang the 10 Commandments, the 2 tablets, inutos niya yung tabernacle. At ito yung hindi po nabibigyan ng kahalagahan sa pananampalataya. Kaya marami pong mga even the pastors na hindi siya aral talaga. Yung lalo pag hindi siya nakapag-aral sa isang seminary or isang training na mayroong pagtuturo about the tabernacle. Kaya hindi niya lubusang maituro din sa church. So ang member, hindi napifit sa ganitong pinaka-importante, pinakamahalaga sa ating pananampalataya at kaligtasan, itong dwelling place ng ating Panginoon, the tabernacle. Kaya isang fascinating study ito Oo. Kaya mapalad po talaga yung nakakapag study, no? Dito po sa tabernacle. Kaya dinidesign ko po ito na lalo na po dito sa mga katulad sa inyo mga pastors. Kaya ito yung nasa third level na in my ladderized course sa bachelor. Sometimes akin din pong inilalagay itong subject na ito sa liman, sa first course. Depend doon sa students. Para sa akin, itong subject na ito, pumapangalawa ito sa Godhead, sa pagka-Diyos. Kasi yung unang inuutos talaga ng Diyos, ang kumikilala na mayroon isang Diyos. Kaya yung monotheism and this tabernacle. Kasi ito yung plan ng Panginoon kung paano ma-restore, kung paano mapanumbalik ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil sinira ito ng dyablo At ang sinira ng dyablo sa buhay ng tao, hindi lang sa kanyang personal, bagkus maging sa family. Sa family. Yung pangyayari doon sa Garden of Eden, dahil yung nagsimula yung kasalanan ang sinira ng dyablo doon, hindi lang si Adan at si Eva. Yung pagiging pamilya nila. Kaya ito yung mission ng ating Panginoon Kristo na ma-restore. Kaya nga kanyang itinatag ang iglesia. No? Church. And what is church? And that is the family of God. Okay? So ito po, tabernacle. You will learn how an earthly sanctuary can have a heavenly meaning of all the Old Testament typologies. And I feel that the tabernacle is the most exciting subject.
part of our salvation. Oo. So, excited ako. Excited ako kanina kayo tinuturo ko ito. Oo. Excited. Kasi talagang kapag natutunan po ninyo ito, masasabi ko po talaga na yung mahirap mong talikuran ng Diyos. Mahirap mong kahit ano pang sabihin natin na ayaw ko na talaga kasi ganito ganyan mga puso. No. Kasi naintindihan mo kung paano ginawa ng Diyos ang kaparaanan, the plan of God na na-fulfill sa buhay ng tao. So, we must realize that the tabernacle is a schoolmaster. Schoolmaster ito. And pagdating sa sinasabing schoolmaster, na sinasabi po, itong tabernacle is a pattern. Pattern ito siya. Blueprint. Di ba pag gano'n, di ba pag gumawa tayo ng bahay, ang bahay na gagawin ng isang karpintero o sa isang manggagawa ng bahay, ano sa tingin mo kapag wala siyang blueprint na ginagawa niya yung bahay? Saag. Di mo makuha ang kaning exact na di mo sabtan. Pataka lang. Pasabot, dili siya matibay. Dili siya kasi walang plano, walang blueprint. Walang matibay na maging foundation. Kasi pag kuha tayo ka ng bahay, isasubmit mo pa yun sa city engineering or municipal engineering. Kung ma-approve ba yung plano na yan, kung matibay ba yan. Kaya kapag ang isang manampalataya na hindi nakapag-schoolmaster ng tabernacle o wala sa kanya yung kaalaman sa tabernacle, yung kanyang pananampalataya, parang katulad sa sinasabi ng Panginoon na mayroong sa parable niya na may nagtayo doon sa buhanginan, sumahan ang baha, nabuwal. No? So, tabernacle is a schoolmaster, a pattern, blueprint, example. Yan. At sino po ang pinaka-example dito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yan ang gumanap lahat. Then, a teacher. Ito yung tuturo talaga sa atin tungkol sa ating kaligtasan. Oo. Yung the death, burial, and resurrection ay pinangangaral or the gospel, dito po yun ang gagaling. Sa tabernacle. Lahat ng instrument nandiyan sa tabernacle, maging kulay niya, maging kalilitang part ng material ng tabernacle, naka-pattern yon, turo yon sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun po kahalaga yung tabernacle. At alam ba kung magkano ang halaga ng tabernacle? Kahit tinatawag na balong-balong doon sa wilderness. Dito ka magugulat. Kasi kung ikumpara din sa buhay natin, gaano ba kahalaga ang buhay mo? Gaano ba kalaking halaga katumbas ng buhay mo? Kasi ayaw tumira ang Panginoon sa isang walang halaga o walang kabuluhan na bagay na kanyang titiran. Kaya nga, tingnan mo yung ginawa ni King Solomon na temple. Very expensive. Kaya itong tabernacle ito, magugulat ka sa ating pag-aaral. Kikita mo, gaano kahalaga pala ito. Nang may compare mo doon sa buhay mo. Na kapag naintindihan mo, na mahal ka pala yung buhay ko talaga dito, kailan pala natin ang Panginoon. So, kaya hindi mo maisipan mo talaga na ayaw ka sa Panginoon. Merong nagkwentuhan nga kami kagabi ni Pastor Ronnie. Taga Mulabi, Zamboanga del Sur. Kwentuhan kami. Then napag-usapan namin yung member, worker sa church na yung member na yun, na leader, o nag-work talaga sa church, talagang faithful siya nag-work sa church.
Tapos biglang nagpaalam kay pastor. Nagpaalam. Siyempre, ang pagkakaintindi ni pastor sa pagpapaalam, baka ito'y mag-abroad or ito'y umuwi sa probinsya. Kasi nagpaalam siya eh. Sabi niya, pastor, magpaalam po ako sa inyo. Bakit? Anong gawin mo, Brad? Anong pupuntahan mo? Kasi paalam eh. Hindi, pastor. Magpapaalam ako na hindi na ako maglilingkod sa Diyos. Magpaalam na ako na tatalikod na ako sa Diyos. Hindi na nabigla ang pastor. So, pambihira namang paalam yan. Then, the wisdom from God, pinarating sa pastor. Ang sabi ng pastor, well, Brad, hindi ka naman nagsiserve sa akin eh. Hindi naman akong pinaglilingkuran mo. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. Kaya, kung nagpaalam ka sa akin, mas maganda kung doon ka sa kanya magpaalam. O doon ka sa kanya magpaalam. And then, sabi ng pastor, seryoso ka ba talaga, Brad? Siyempre, hindi mo maisip talaga dahil faithful talaga sa church. Still, talagang faithful talaga. Yung inasaan sa church ng pastor. Nagulat. Hindi ganito ang nangyari nga. Hindi, siyempre talaga nakita ng pastor sa mukha na talagang seryoso talaga ito, hindi nagbibiro. Kasi kabisado niya, kilala niya yung worker niya, kasama niya kilala niya kung ano yung behavior ng isang kilala mo, di ba? Attitude. So sabi niya, parang hindi talaga ito nagbibiro Kaya sabi ng pastor, sige Brad, nandito lang tayo sa simbahan, nandiyan naman, mayroon namang altar dyan, pumunta ka sa altar. Punta ka sa altar, lumuhod ka, tapos doon ka magpaalam sa ating Panginoon na ayaw mo na maglingkod sa Kanya, talikuran mo na siya. Pero hindi tinatanong ng pastor kung bakit ang dahilan. Bakit nagpapaalam? Hindi sabi ng pastor, pero bago ka magpaalam, Brad, bago ka magpaalam, sa truth ko pananalangin sa ating Diyos, Panginoon, ano muna? Timbang-timbangin mo muna. Timbang-timbangin mo muna ang sarili mo. Kung gaano kabigat ang nagawa at ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, at yung siguro may naranasan kang problema na hindi mo masasabi-sabi sa akin, kaya nagpaalam ka. So, timbang-timbangin mo bago ka magsabi sa ating Panginoon na magpaalam ka na sa Kanya. Hindi tinimbang-timbang niya. Talagang lumamang talaga yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay eh. Lumamang talaga yung kaputihan ng Diyos sa buhay niya eh. Kaya, tumayo siya. Tumayo ang si Brad. Tapos bumalik kay pastor. Brad, tapos ka na bang nagpaalam sa ating Panginoon? Ano sabi ng Panginoon sa'yo? Sabi niya, pastor, hindi na ako nagpaalam sa Panginoon. Ayoko nang tumalik ko sa Kanya. Kasi doon na niya sinabi yung problema niya. Kaya gusto niyang tumalikod. Pero nung pagtanto niya, ay yung problema palang yun, ay walang katiting doon sa ginawa ng Panginoon. Yes. Kaya nga gaano kahalaga tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, sis, ang isang tao kapag nag-iisip, manampalataya na tatalikod because of problems, persecution, trials, kapag natutunan niya ang tabernacle, kung gaano kahalaga yan sa buhay natin. Yung kaligtasan, hindi mo kayang pagpapalit yan. Pero pag kulang ka sa kaalaman dito, kulang ka sa knowledge dito, hindi mo gaano naintindihan about this principle of God in this plan.
wala sa iyo yung understanding nito, talagang may maraming tumalikod. Yan po ang ito. Kasi knowledge, power. Yun yung sinasabi ni King Solomon in Proverbs chapter 4, verse 5 to 6. Wala ito sa ating notes, itong scripture na ito. Proverbs 4. Okay. Kung hindi ako nagkamali ko kasi minsan yung memory natin. Proverbs chapter 4, verse 5. Get wisdom. Get understanding. Wisdom and understanding. Knowledge mayroon tayo. At napupunan yung knowledge natin kung nafi-feed tayo ng isang pastor. Yun yung sinasabi ni Jeremiah chapter 3 verse 15. And the Lord saith, and I will give you pastors according to my heart to feed you knowledge and understanding. Mabigat po ang tungkulin ng isang pastor. To feed knowledge. Na kapag ito'y nakaligtaan po ng isang pastor na ituturo yung plan of salvation ng ating Panginoon mula doon sa pasimula nung kanya nang inilatag ang plano niya na iligtas ang tao. At doon nagsimula yan sa tabernacle of Moses. Na tinuturing niya na church in the wilderness. Church in the wilderness. Kaya do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. The beginning of wisdom, this, get wisdom. Do it cost all you have, get understanding. In verse 7. So ito yung kailangan ang understanding, wisdom of God. Kasi ang wisdom ng Panginoon talagang nakasunod yan sa knowledge na natatanggap natin. Kaya yung knowledge of the Word of God. Yan. Okay, continues tayo. So itong pattern, blueprint, example, teacher, forerunner, na schoolmaster ng tabernacle, yun yung sinasabi ng Hebrew. Hebrews chapter 8. Nandiyan sa notes tayo. Hebrews 8 verse 5 to 7. Who serve unto the example and shadow of heavenly things. Okay? Yung binanggit ni Pablo yan sa Hebrew. Na ang tabernacle, nag-serve ito as an example, shadow of heavenly things. Okay? As Moses was told of God when he was about to make the tabernacle, for seeth he that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. Doon yun sa Mount of Sinai. But now, had he obtained a more excellent ministry, by how? Much so he is the mediator of a better covenant. Ang tinutukoy na ang ating Panginoong Kristo. Yan yung sinasabing there's only one God, and the mediator between man and God is the man Jesus. So siya yung mediator of a better covenant which was established upon better promises. Okay? For if that first covenant have been faultless, kasi wala naman talagang kamalian ang covenant ng Diyos. Okay? Then should no place have been sought for the second. Okay? Now, kaya pattern, shadow, example. Then in Hebrews chapter 9, verse 23 to 24, it was therefore necessary that the patterns of things in the heaven should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifice than this. For Christ means the Messiah, the sacrifice, the Lamb of God. Yan po yung Messiah. Yung pagparito ng ating Panginoon as Christ, yun po yung kanyang mission, to take it away the sins of the world.
Yung sinasabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God." Diba? "Shall take it away the sins of the world." So, for Christ, the Messiah, is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the truth, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So this is scripture, and regarding to the tabernacle, are helping us to understand that God knew the first plan under the law and Old Testament. Sa Old Testament yun eh. At ang Old Testament kasi under the law. Pero pagdating na sa ating Panginoon, hindi na tayo under the law. Sana tayo na under? Very good. Under grace, according to Apostle Pablo sa sa Romans chapter 6. Kaya nga wala na yung wala na yung tawag nito. Hindi man ibig sabihin na ang batas ay kalimutan na. Kasi hindi na tayo na ilalim. Ang ibig kasing sabihin doon, hindi na sa pamagitan ng batas. Kasi wala talagang naliligtas sa pagsunod sa batas, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. The fall of grace and truth. Yun yung sinasabi ng John chapter 1 verse 14. "And the Word become flesh and dwelt among us, full of grace and truth." Yes. Kaya kapag may nagsabi sa atin, ay, hindi naman totoo ang si Jesu Cristo ang tagapagligtas. Marami ngayon, nag-iiba na, nag-i-evolve sa kanila yung pangalan ng tagapagligtas. Pero the truth, siya yung full of grace and truth. Buong katotohanan na sa Kanya, na siya magpapalaya sa atin. Okay, patuloy tayo. So this is alam ng Diyos na Kanyang unang plano, itong tabernacle is under the law and in the Old Testament. Was not perfect. And it was not faultless. Kahit hindi siya perfect, kasi ang pinaka-perfect talaga yung sa Cross of Calvary. Yun yung pinaka end of His plan for the salvation of man. Cross of Calvary. Kaya hindi pa siya perfect, but not faultless. And that He would eventually usher, ito yung nag-a-usher in a new plan or in a new covenant. Kaya nagkaroon ng Diyos ng new covenant, at nandito tayo ngayon sa new covenant of Christ. Kaya hindi na tayo under the law, sa covenant ng old na kay Moises, at ito ngayon kay Kristo na tayo. Kaya wala nang kapangyarihan dapat sa buhay natin na aalipinin tayo ng batas. Batas na sinasabi po ni Moises doon sa Old Testament, na yan pa'y sinusunod ng mga Seventh-day Adventist. Yes, at Jewish people. But there's the different po ang saksi ni the Seventh-day Adventist and the Jewish. Kasi ang Seventh-day, it's a big different po yan. Mayroong kaibahan din ang nagiging kaligtasan natin doon sa original plan of God sa mga Jewish people. Ito nga sa tabernacle na yan. Kasi pangako na talaga ng Panginoong Diyos yan kang Moises sa Israel. Pero because of fault of people, mga Jews that did not believe the Christ, na kanilang hinihintay, kasi matatalino kasi ang Jewish people.
At sila din talaga ang nag-aaral talaga sa batas ni Moises. Nag-aaral sila sa batas ni Moises. At alam nila kung ano ang magiging way na darating ang Misaya na kanilang tagapagligtas na sinasabi ni Malakay. Siyempre, nakilala nila si Jesus of Nazareth, anak ni Maria. Maaaring ang iba noon, na mga Galileans, baka ang iba nakaalam doon na si Joseph ay hindi talaga tatay ni Jesus Christ. Kasi ang pagkakaalam nila, asawa talaga ni Joseph si Mary, kinasal. Pero hindi nila alam na may lihim doon. Na yung binubuntis ni Mary, hindi anak ni Joseph. Gusto nga niyang iwalayan si Maria Pero dahil doon sa kostumbre nila, at dahil din sa lahi ni Maria, na lahi ni David, ginagalang na lahi ng bayan ng Israel, kaya hindi niya itinanggi yun. Kaya maging mismo si Arkanghel Gabriel ang pumigil sa kanya. Kaya nga angel ang nagbigay ng pangalan, hindi pangalan ni Jesus sila ni Maria at sa Jesus. Pero itong mga Jewish people, mga matatalino ito. Kaya nung ipinakilala na si Jesus ni John sa mga Jewish, lalo nung tinanggi ni John na hindi siya ang hinihintay nilang Elijah according to Malakay. Kasi pag dumating si Messiah, kailangan mauna mo nang dumating si Elijah na yung kinuha doon sa kalangitan. Ang sabi kasi ni Propetang Malakay, babalik siya. At sa pagbalik niya, kanyang i-introduce na ang Messiah na tagapagligtas nila. Hindi mismong si Elijah nang bumalik. Ang spirit ni Elijah nandoon kang John the Baptist. Nandoon kang John the Baptist. Kaya nga dumating na ang Messiah Forerunner. Siya yung nag-feed ng way of the Lord. Paglilinis. Pero hindi naintindihan ni John yun. Nung tinanong na siya sa book of Death, tinanong siya ng mga sino si Elijah? Kung si Messiah si Jesus, sino si Elijah? Sinasabi malaki si Elijah muna bago siya, tinuturo naman ni Jesus, siya si Elijah. Itinanggi yun ni John. Nagkaroon ng, kaya hindi nila pinaniwalaan. Doon pinatay ang ating Panginoon. Alam mo kung anong benefits yun sa atin? Alam mo kung anong benefit sa atin nung pinatay ng ating Panginoon? Benefit natin. Bilang hindi tayo Hudiyo. Ibig sabihin, instead na wala tayong kaligtasan, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mabuti na lang, tinanggihan ng mga Hudiyo. Pero, yung pangako ng Diyos sa mga Hudiyo, to end the to end the sin and yung sinasabi ni Propeta Daniel chapter 9 verse 27, and to end and to ano ba yung sinasabi na makamtan na nilang everlasting righteousness. Tuloy pa yun sa kanila. Pero yung mga naniwala sa ating Panginoon, like mga apostles, mga Hudiyo yun sila belong in the church. Kaya naging dalawang kaligtasan ngayon ang nangyayari sa Hudiyo. Yes. Kay Kristo.
Yun yung church, composed of Jewish and Gentiles. Composed po sa lahat ng lahi ng tao yon. Kaya yung sinasabi niya ng Panginoon na God is not respecter of person. Iyon po yung nangyari. Pero nung hindi po nangyari ang kamatayan ng ating Panginoon, still, ang kaligtasan ng sa Israelites. The people of Israel. Yung sinasabi ng ganon. Antayo yung mga wild olives. Alam mo ba yung grafted na sinasabi? Anong ginagrap sa atin? No. Kasi pag ang tinutukoy mo, ang ginagrab sa atin, faith. Yun ang ginagrab sa atin, faith. Kasi kung faith ang ginagrab sa atin, kumbaga bibigyan kita ng insight about that. Kasi pag sinabi natin grafted, ito lang yung sa simple na illustration. Yung punong kahoy. Ay, grafted yun eh. Kasi iba yung markot, iba yung graft. Halimbawa, may lahi kang mangga na ang iyong punla ay lahing, ano ba yung mangga mga maliliit? Ano yung mangga maliliit? Yung Indian mango. Tapos gusto ka ng Carabao mango. Wala kang punla na Carabao mango. Ang punla mo yung manggang Indian. Gagawin noon ng isang agriculturist or farmers, puputulin 'yon. Yung ugat niya, nakaugat yun, puputulin siya. Yung putol niya, idudugtong ngayon yung putol din ng lahi ng mangga. Idudugtong ng Carabao, idudugtong. Pag naidugtong na siya, na-grafted na siya, ang ugat ngayon na magpapatubo ngayon ito, yung ugat ng Indian, yung rot ng Indian rot. Pero ang ibubungan niya ngayon, hindi na ang Indian mango, kundi Carabao. According to my research and to exegete the words about that matter, ang idinugtong sa atin, yun yung Holy Spirit. Holy Spirit po. Kasi yung ating old nature ito eh. Old nature natin, yung old nature makasalanan eh. Ang bunga nito, yung work of the flesh. Mayroon akong teaching niyan. Pwede mong bisita na aking website, Bishop Edsel. Nandun po yung the seven nature and the seven kind of nature of man. Nandun po yung sinasabing grafted man. From repented man, then born again man, grafted man, yon. Ang dinudugtong kasi sa atin, yung Holy Spirit. Kaya kailangan talagang tanggapin niya, makatanggap siya ng Holy Spirit. Kasi yun po yung magbubunga sa atin eh. Yun po yung new nature sa buhay nating old nature. Kasi itong old nature, talagang ang bunga nito puro kasamaan because of sin. It's not enough. Yes. Inseparable ang repentance, baptism of the water in the name of Jesus Christ, and the baptism. Kasi itong baptism of the Holy Ghost kasi ito yung mag-regenerate. Ito yung mag-transform sa buhay natin.
Kaya kailangan maidugtong ito. At ito yung dapat lalago. Kasi yung fruit noon, isa na doon yung faith, di ba? Joy, love, faith, di ba? Yun po yun. Okay, balik tayo dito sa ating ano. Okay. So, saan na ba to? Yan, ito po yun. Not faultless, and that He would eventually usher in a new plan or a new covenant. This would be by the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Nabuo na yon ang tabernacle doon sa death, burial, and resurrection. Kaya yung death and burial resurrection, kailangan mapantayan din natin yan sa ating buhay. Hindi na ibig sabihin dahil namatay at nilibing at nabuhay ng ating Panginoon, lahat ng tao ay ligtas na. At yun ang pagkakaalam ng mga tao. Na kaya, ang iba, bakit ako mag-bautismo? Namatay ng ating Panginoon. Niligtas na ako kasi Savior siya Sa pamamagitan ng Cross of Calvary, iligtas na ako Hindi. May part tayo na dapat gawin. Na makalakip tayo doon sa kamatayan, sa pagkalibing at pagkabuhay. At yan ang hindi naintindihan ng mga tao. At yun ang dapat ipangarap at ituro sa mga tao na kinakailangan nila na makalakip sila. Parang ano lang yan parang isang pagkain yan Naghain ng example natin. Halimbawa, andito tayo sa kainan, marami tayo. Naghain sa atin yung kusinero ng lechon. Ang tanong, kung mayroong hindi kakain doon, masasabi ka niyang masarap yung lechon? Hindi. Ang sinasabi na iba, namatay natin pa yun, napakasarap, di ba? Kasi itinubos tayo sa kasalanan. Paano mo maramdaman na masarap nga kung hindi ka naman kumuha at kumain? Di ba? So, ganun din sa atin. Mayroon tayong part. Ang part ng ating Panginoon, katumbasan ng part din natin para mabuo. Lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi lahat ibinibigay sapagkat upang tayo ay makabahagi doon sa Kanya. Kumbaga, counterpart. Hindi, may iniiwan palagi pag ang ating Panginoon. Kaya yung Kanyang principle, 90-10 Di ba sa tithes 10% ang sa tao, 90% sa Diyos? Binaliktad 'yun. Ang ginawa naman ng Panginoon, yung part niya para sa ating tao, sa mga tao, 90% ang ibinibigay niya. 10 yung sa atin. Kapag yung 10 natin hindi natin ginawa sa part na ginawa ng ating Panginoon, hindi mabubuo ang bahay mo. Kailangan gawin mo yung part mo rin. Anong part natin ngayon? Sa plano ng Diyos. Yun yung ating pagsisisi. Yung ating pananampalataya. Yun yung ating pagtanggap sa Kanya. Yun yung ating mabautismohan tayo. Mabuo yun. Pero hindi. Kaya hindi lahat ng tao na sinasabing, dahil namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ligtas lahat. Nakuha natin point? Mahalaga ang death, burial, and resurrection to fulfill the tabernacle of Moses. Okay. Now, we can see the shadow of this new plan in the working of the tabernacle. Okay. Saan na ba? Of the working of the tabernacle in the wilderness. Yan. As we now approach the tabernacle with its ordinances, with its furnitures, with its coverings, with its specific colors, with its dimension, etc., let us do with this thought in mind that it is a schoolmaster to teach us and to bring us to the New Testament salvation plan through Jesus Christ. May pinagbabatayan yung
salvation plan sa ating kapanahunan. Hindi po ginawa ng Diyos ang plano ng kaligtasan sa church, sa ating kapanahunan kay Kristo, kung walang pinanggalingang plano. And that is the tabernacle. And there are 50 chapters in the Bible concerning tabernacle. Sa Exodus, i-research mo yan. Assignment ko sa iyo yan. Assignment ko sa iyo yan, assignment ko kasi kasama natin yun sa ating evaluation. Okay, mamaya i-record ko. Hanapin mo yung 13th chapter na nagpatungkol sa tabernacle. Nasa Exodus 13 yan. Sa number 13 yan. Para mayroon kang reference diyan sa iyong studying. Leviticus 18 chapters, Deuteronomy 2 chapters, then Hebrew 4th chapter. Okay? Yan. At iano mo yan. Mayroon pang mga ibang references niyan, pero ang atin lang kinukuha dito yung tabernacle. So, if we will keep the tabernacle plan before us and studying spiritual things such as repentance, baptism, the priesthood, na sinasabi doon ni Pedro, we are a royal priesthood, diba? The church, the placing of the death at the first and second resurrection, etc. We will have no confusion in the Word of God. Kasi ang confusion kasi, yung po yung ang nagpapahina. Yung po yun ang dahilan. Kaya ang tao ay hindi makapaglilingkod ng lubusan sa Panginoon. Pag dumating sa kanya yung confusion sa kanyang buhay, sa kanyang pananampalataya. Yan. Through the tabernacle, aalisin yung confusion mo. Lalo na pagdating sa kaligtasan. Kahit marami pang mga ngaral sa iyo, anong klaseng pangangaral yan? Mga ikaw pang mangaral sa kanila para ituro ang totoong kaligtasan. So, for the tabernacle, and its plan was given to us that we might learn of these heavenly things. Yan. And Exodus chapter 25 verse 1 to 9. Yan, yun yung pagbigay na dito sa tabernacle. Basahin mo na lang po yan sa 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 ibang araw. Kasi mahaba mauusap tayo ng oras. Okay. Then basahin mo rin yung Exodus chapter 35. Doon na po binibigay ng Panginoon yung command niya na gawin, Moises, gawin mo ito, tabernacle, ito yung mga materyales, lahat-lahat ng gano'n, lahat-lahat. Kumplito. Parang sa panahon ni Noah yan. Nung inatasan din si Noah gumawa ng arka, kumplito. Walang namimiss na isang materials na hindi nasunod ni Noah, ni Moses. Kasi once na mayroong hindi nasunod, hindi maging matibay. Bawal yung tawag nito yung sikanhan na materyales. Kapag sinabing standard, itong mga korap na mga sa gobyerno gagawin ng substandard. Dito, tabernacle, ay Moises ito yung gamitin mo, pati yung gagamitin mo, maginto, gano'n, sundin mo, klase ng kahoy, klase ng damit, na maging kurtina. Ang pinipili pa naman ng Panginoon, puro mga mamahalin. Akasya, ginto. dapat mahalaga. Oo. Kaya itong kaligtasan natin, ino-offer natin to sa tao na mahalaga. Kaya hindi tayo nagsasayang ng panahon. Itong pag-aaral natin na itong mahalaga ito, buhay ang kapalit nito. Maraming maliligtas nito sa iyong nalalaman, matutunan in the ministry. Okay, so there is a perfect picture of the cross through
out the tabernacle. Kaya yung sinasabi ko po kanina, yung tabernacle na yan, makomplete yan dito sa Cross of Calvary. Yan. Just as a preview as to what you will be studying before us, we have a picture of the furniture. Yan. Yun. Of the tabernacle. These pieces of furniture are located in the court. Okay? Tingnan mo na yung saan ba yung picture ko dito? Saan ba yan? Sandali. Kunin ko yung akin.